Good morning guys, welcome to my channel. Meron nga pala ako ditong M3. Ngayon, ito siya. Version 2 ng M3. Ang problema ko, yung shock. Isang taon pa lang siya, tumagas na. So, gastos na naman. Bigyan ko lang kayo ng tip konti sa regarding sa rear shock absorber natin. May nakapagbigay lang din ng tip sa akin, i-share ko lang. Bali, ang shock ng stock ng M3, ano yan, maliit yung spring, kaya mabilis siyang bumigay pag lalo na, ako kasi may sideline. Dati ako nag-angkas, ngayon sideline ko, naglalamove naman ako, di ba tinimigil ang angkas, so gamit na gamit yung motor. So ayoko bumili ng ibang gusto ko stock pa rin siya, pero may nagbigay ng tip sa akin. Palitan ko daw siya ng shock ng Sporte, which nagtaka ako kasi M3 to Sporte. So pinalam ko yung difference nila. Ang difference pala nila guys, ito yan. Kita ba? Ayan, ito yung stock ko sa M3 talaga to. Ayan, compare nyo, maliit ito, maliit. So mabilis ma-damage yung oil seal dito, napipuwersa masyado. So, ito yung binili ko. Ito yung binili ko. Ano ba? Ayan. Ayan, kita ba? Kita ba? Ayan. Oh. Ayan, oh. Malaki. Kung mapapansin nyo guys yung pagkakaiba, mas malaki yung spring ng pang sporty. So, ito yung binili ko. Medyo mas mahal nga lang ng konti kasi ang stock sa M3 900, ito 1.4. So parang sa tingin ko mas okay ito kasi ginagamit ko pang sideline yung ko motor, hindi pwede yung mahinang klase na. Pero maganda rin ang stock ng M3, pero pag kinakargahan kasi mas maganda to. So yun guys, install ko muna ito. Thank you. Ayun guys, medyo nakabit ko na. Ito siya. Yan. Bali, ipipix ko na lang yan. Tornilyo dito, tsaka tornilyo dito. Yan. Guys, madali lang naman magpalit yan eh. Medyo nga lang, mahirap kasi tanggal to, rear fender, at tsaka itong side lang na to. So, maano nyo naman yan eh. Mga M3 user dyan, makikita nyo to, to, 7 tornilyo yan, nandyan. Hanapin nyo lang ang ilalim, taas, sundan nyo lang to para matanggal nyo yun. Tapos yung tail light, tanggal din talaga. Ito, ayan, kaya mahirap magbaklas. Ayan. So pag-aralan nyo yung user M3 dyan, pag-aralan nyo yung motor nyo kasi mahirap pag nagpagawa pa tayo sa pagawaan, may labor. Gumastos ka na nga ng mahal sa pyesa, may labor pa. So kung sarili mo naman yung motor at may free time ka, gawin mo na lang. So check out, babalik ako. Welcome back mga karancho. Nakabit ko na nga pala. Hindi ko na pinakita kung paano baklasin at paano ikabit. Basic lang naman kasi ako first time ko din tong gawin. Sinundan ko lang yung mga tornilyo, tapos ito pa, meron pala itong, kasi kailangan tanggalin tong rear fender para maikabit nyo itong shock, rear shock natin, kasi hindi mo to makakabit kapag hindi mo to tinanggal itong rear fender. So ang technique para matanggal ang rear fender, kalas to, itong gilid. Pag nakalas mo to, medyo mahirap sa akin kasi may bracket. Sa mga walang bracket, madali lang tanggalin. So ito, mula dito tatanggalin. Tapos to, tail light, kung natanggal nyo yan, mau-open to. Ang tornilyo nitong rear fender ay nandito. Ito sa reflectorized na pula na to, kung nakikita nyo. Yan.
sinusungkit lang yan dito sa taas. So kailangan tanggalin nyo muna to. Itong taillight, tsaka tong cover na to, tsaka to, yung handlebar. Yan ang tatanggalin para masungkit nyo to. So pag nasungkit nyo na, mas madali na. Makikita nyo na yung dalawang tornilyo dito sa loob nito. Pag tinanggal nyo, makakalas na yan. So hindi mo na kailangan kalasin ng buo kasi kusa na siyang lalaglag. Pag tinanggal nyo to, is siguraduhin nyo munang may pamalit na kayo. Kasi pag tinanggal nyo to, bababa ay. Sa kailangan may tutukod muna to, saka nyo ikakabit para hindi bumaba to. So yun lang guys, sana nakatulong yung tip ko para dito sa shock. Tip lang yun para sa mga M3 user dyan. Kaysa bumili kayo ng, yung sa mga gusto lang magbalik stock, balik stock din siya, pero stock siya ng Mio Sporte, itong shock ko na nilagay dito. Kasi yung nilagay ditong pang M3 manipis. Kung nakita nyo kanina, pinakita ko, mas manipis to. Ulitin ko lang, manipis tong spring. So masyadong pwersado tong natin shock, itong hydraulic nito. Yun. Tsaka isa pa, kailangan talaga nating coveran to. Bibili ako mamaya kasi kukoberan ko to kasi yun ang madalas makasira kapag marumi siya. Merong titigas dito na kaya may nadaanan kang putik na biglang tumigas dito. Pag yan na shock, bumaba yung shock mo, masusugat yung gasket, pinaka-gasket niya. Doon masisimulang masira. Kaya kailangan din talagang may cover. Yun. So pag di pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube ko, pa-subscribe na lang, like and share. Thank you. Hanggang sa muli po.